2 araw. So nagsisimula pa lang, inaalam pa lang namin kung ano mga dapat gawin, kung ano yung sitwasyon muna. Pero definitely, parang tumutula to. Ayos namin ang ilang mga bagay. Una, ang pagbigay galang at respeto sa tahanan ng institusyong ito. Naniniwala kasi ako sa simpleng paniniwala at pananaw. Pag maayos at malinis ang tanggapan para sa mga pinagsisilbihan naming mga kababayan natin, magiging maayos at malinis din ang serbisyo na ibinibigay ng mga empleyado. Naniniwala ako na pag malinis at maayos ang isang lugar, papanatiling malinis din at maayos yan. Hindi lang ng empleyado, pero ng kung sino man ang bibisita rito. Pero kung dati ng magulo, di ba? Magulo naman eh, ano ba naman? Madibi naman eh, ano ba naman itapong ko dito? Sisimula muna kami doon. So some Senate employees are asking, what can we expect from the leadership of Senate Presidents? Well, nag-usap pa lamang kami ng mga empleyado ng Union kanina. Nagkasundo kami, magkakausap kami kada buwan. Dahil nagbabago ang pangailangan, nagbabago ang problema nila at ko. So, maganda magkaroon ng palitan ng pananaw. Kaugnay ng relasyon ko sa Union, ang sinabi ko sa kanila, Ayan yun na yung simula. Hindi naman tungkol yun sa palitan eh. Yung simula tungkol lang sa union. Okay? Yun hindi na ganun ka-important sa akin. Ito, tuloy natin. Minsan sa isang buwan tayo mag-usap. Pero huwag kayong magdalawang isip magparating ng problema at humingi. Hindi rin ako magdadalawang isip na tumanggi at sabihin hindi pwede kapag hindi kaya. Laging sinasabi, sir, na ang Senate is the last bastion of democracy. Mananatili ba yun under your leadership, sir? Wala ako nakikitang dahilan bakit hindi. Marami ako naririnig ng mga salita kaugnay sa bagay na yan nitong nagdaang araw. Pilit kong pinapalampas dahil sa palagay at tingin ko, bugso lamang ng damdamin yun, dala ng mga biglang pagbabago, kaganapan at pangyayari. Interpret ko. Marami ko naririnig kay Zubiri. Pero, pinalagpas ko. Di ba kasi ang dating, anong dating nung iyak ni Zubiri? Ang iyak ni Zubiri, ang dating niya, parang kaya siya tinanggal kasi hindi siya sumunod sa Malacanang. So ang dating nun, etong susunod magiging tuta ng Malacanang. So sabi ni Cheese Escudero, pinalagpas ko lang yun. Kasi baka bugso ng damdamin. Yun, okay? Translator ako talaga. Nitong mga nagdaang araw. Pero naniniwala ko na sa dulo, makalipas ang panahon, maghihilom yan. At ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. So, kagaya na sinabi ni Senator Tulfo. So, para sinasabi, simple lang. Hindi kami for the president. We're not anti-president also. We are for the people. Kung ano yung tama, yun ang kanya. Hindi magiging rubber stamp ng Malacanang ang Senate. Kanino ba nanggagaling yung mga akusasyon na yan? At kada bagong Senate President ba, standard na question yan? Kung standard na question yan sa kada Senate President, sasagutin ko. Hindi, at wala kaming planong gawin at mangyari yon. Sir? Grabe. Huwag nyo nang punahin yung pananalita ni Cheese. Kayo naman, na-imagine ko tuloy kung naglalabing-labing sila ni Hart eh. Pwedeng patanggal na yung damit. Okay na yan, ito na ang gawin natin ngayon. Huwag nyo nang pinupuna. Pwede ba? Parang hawa nyo na. Iba kasi naiisip ko eh. Intindihin nyo na lang sinasabi. Hayaan mo na siya kung tumutula. Pero gusto ko itanong talaga yun. Tumutula rin ba sila pag nagmamahalan sila ni Hart? Pahalik naman sa'yo. Ilabas mo naman yung ano mo. Ang birang buhay. Huwag kayong bastos ha. Huwag kayong bastos. Pakinggan natin si Cheese. Sinasabi na very stressful na maging Senate President dahil 24 independent senator ang pakikisamahan mo. Hindi ba nag-aalala si Hart sa health nyo? Ito namang chismosa talagang si Hart. Ang bira, oo.
Masistress ka lang naman kung takot kang mawala sa pwesto. Pero Ayaw. kung hindi ka takot mawala sa pwesto dahil tama ang ginagawa mo, Ah. at matanggal ka man sa pwesto dahil sa tamang ginawa mo, wala kang dapat katakutan. Kung hindi ka takot mangyari yun, menos at bawas ang stress. So, hindi nag-alala si Hart, sir, sa health mo? Nagpapaalala lang na uminom ng gamot, pero Anong gamot yun? Ito si Chis Escudero. Oh. Sabi ka, paulit-ulit kasi yung tanong reporter eh. Hindi ba nag-aalala si Hart? Bakit ba si Hart? Showbiz reporter ka ba dyan? Kaya reporter to eh. Yeah? Ewan ko ba? Ano kaya itong ano, bakit puro si Hart? Napaisip tuloy ako, sabi. Nagpapaalala lang na uminom ng gamot. Bakit? Hindi kaya. Kailangan namin gamot. Hindi. Para lang malinaw. Gamot to ito para sa mga puso, energy, ganun. Kayo naman, oh. Maka-maka, ganun. Alam niyo yung maka? Oh. Tongkat tali, mga na-check ang BP. Kayo, chinecheck ang BP kung yung dugo niya dumadaloy pa. Pambira kayo. Pambira naman kayo. Kayo talaga, wag yung mga ano nyo. Pag-usapan natin yung mga mali, mga anong bagay, ha? And then, sir, si former Senate President Zubiri and Senator Joel Villanueva, sinabi nila na kinukonsider nila kung lilipat sila sa minority. So, magkakaroon ba kayo ng effort para pigilan sila na mag-minority at sumama sa majority bloc? Pasya nila yon. Pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayoriya. Dahil kung maalala nyo, after nung election by acclamation, 2 lamang ang nag-manifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto, kaya nanatili sila sa minority. Isa pa yan. Kung talagang sinasabing magiging rubbing stamp yung kung talagang there is something wrong, di sana lahat ng kasama ni Zubiri nanindigan sa tabi nila at naging opposition na sila. Hindi ho eh. Mamaya ipapakita ko. Merong pa rin yung mga kasamahan ni Zubiri, ngayon head pa rin sila ng mga komite. Kasi eto, gusto nyo ba ikwento ko yung narinig ko? Ayoko na ikwento, baka na magalit tong narinig ko. Sabi, banat ba? Hindi kasama yun sa kwento. Hindi kasi may narinig akong kwento. Kahit daw, yung ilang mga kaibigan, hindi ko na lang sasabihin kung sino doon. Doon sa 7 kaibigan ni Zubiri, meron daw doon talaga na kunwari lang kakampi niya, pero sa totoo lang, nainis din. Nainis din sa mga nangyayari sa Senado. Kasi meron doon, nagtaka sila. Okay na pala yung tsa-tsa. Naku po, ba't ko kinuwento ito? Usapang internal to eh. Sabi nung isang congressman doon sa isang senador, sabi, okay na pala yung tsa-tsa sa inyo, kala ko ba ayaw nyo? Nagtaka daw yung isang senador. Nagtaka daw isang senador. Yun ang stand namin eh. Ito, isa sa mga kasamahan ito ni Zubiri. Okay naman yung stand namin na ayaw talaga namin sa tsa-tsa. Hindi kami, patay na sa amin yung tsa-tsa na yan, ganyan-ganyan. Nandali, yun, nandali. Wait lang, ayan. Tapos sabi, hindi pinondohan nga ng nyo, Senate President nyo yung COMELEC eh. Nagtaka daw ito. Nagtaka daw, talagang lumaki yung mata. Totoo ba yan? Pinondohan yung COMELEC ng 12. Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Pero narinig ko na mismo yun. Narinig ko yun eh. Si Senator Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras. Basta may plenary session kami. Sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayoriya.
Pero bahagi man sila Kaya nga magtataka ka dito eh. Yung lahat ng quote-unquote Magic 7, bakit hanggang ngayon majority pa rin sila? Nandun pa rin sila. Hindi sila umalis, sumama uli sila kay Chis Escudero. Akala ko ba? Iyak-iyakan pa tayo dyan. Pero ngayon, kasama nyo na si Chis Escudero. Ibig sabihin, talagang there was something wrong and hindi sila satisfied talaga sa leadership ni Zubiri. Yun ang katotohanan dyan. Naku po. na mayoriya o minoriya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa. Tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. And then kahapon, may mga changes na sa committee chairmanship. Marami pa po ba madadagdag doon sa mababago? Lahat na ng komite na punuan na namin. Sa ngayon, all of the standing committees were already filled up yesterday. Committee on Youth ba? Kasi yung youth pinag-aaralan naming isama sa sports dahil youth and sports naman talaga yan. So, kaya nabinbin lang yan. Pero malamang papunta rin ang direksyon naming tinatahak. Pinapapag-aralan ko lang kay Senator Tolentino sa Rules Committee. So sir, yung Blue Ribbon retain kay Senator Pia? Lahat ng hindi binasa at ginalaw, retain po yun. Kaya naman nagbago yung kaila Senator Joel ay dahil nagbitiw sila sa kanilang mga pwesto at saka positions of leadership ang kanilang hinahawakan. Sir, yung binuo na subcommittee on constitutional amendments headed by Senator Sani Angara, abolish na po ba yun? Kasalukuyan ay walang chairman yun. At sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee. Dahil may komite namang tumatayo ngayon, ang komite ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan. Did you hear that? Did you? Yung komite na supposedly for the chacha, constitutional changes, supposedly dapat sana kay Robin yun kasi yun talagang battle cry niya ever since. Pero nung panahon ni Zubiri, hindi totally ibinigay kay Robin, hinati yun, ibinigay kay Angara. Bakit? Si Angara ang may hawak ng finance nung panahon ni Zubiri. Bakit? Matalino yan si Angara pagdating sa finance. Kaya nga ang tanong ng ibang mga senador dyan paano nakalusot yung 12 billion papunta sa COMELEC? Kasi tandaan ninyo, ang nagbago noon, Kamara. Tapos, ibinaykam yun. So, pagdating sa BICAM, di ba yan nga yung, kung maaalala ninyo, ito yung diniscuss ng, I think it was Ping Lacson. Ewan ko kung sino nag-discuss nito. Ay, sorry, no, not Ping Lacson. Pimentel. Diniscuss niya ito na bakit may ang daming nalipat na budget, nagkaroon ng insertion. Yung mga ganon. Isa ho ito, dun sa nalipat na yon, napunta sa COMELEC. Yan ang kinakataka ngayon. Bakit sa tindi at sa galing ni Angara pagdating sa finance? Kilala si Angara pagdating sa finance Bakit to bakit nawala sa radar niya yung 12 billion? Ibig sabihin, bakit pinabayaan ng ni Angara o ng Senate as an institution, siya ang finance, na mapunta sa COMELEC, yung supposedly dapat sana sa Senado. Bakit nangyari yon? Kasi nga po, kaya nangyari yon dahil sang-ayon ang Senate President na si Zubiri sa chacha na kinainisan ng karamihan ng mga senador. So, these changes na nangyari na to because of chacha. Ang pinaka nakakainis pa dito, ito yung di ba? Na parang ang dating yung mga nagkaroon ng awayan Both the Senate and the Congress, away sila pagdating sa chacha. Ang bagal nyo. Sabi ni Zubiri bakit nyo ba kami pinipigil dyan? Bakit nyo ba kami pinipilit? May ganito kami, mabagal kami. Basta may ganun-ganun pa siyang eksena. Parang pinalalabas niya na ayaw niya sa chacha. Pero yung pala, hinayaan niya mapunta doon sa COMELEC. You mean, boss, agree din po si Angara.
siyempre, sunod ka ngayon sa Senate President mo, nilagay ka dyan bilang finance, di ba? Pinabayaan mong mapunta dun sa COMELEC. So, ito nga yung sinasabi ngayon ni Escudero, di ba? Nililinaw niya. Ito pa, pakinggan ninyo, may matindi pa siya sinabi dito. Dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senado. Isipin nyo, ha? Oh, bakit hindi ibinigay kay Robin yun? O bakit dito kay Angara? Para kasi, i-handle yung finance na papunta dun sa COMELEC. Naku po, matindi ito. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments. Hindi ba? Meaning wala halos hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng Oh, by the way, bukas pala may didiscuss ako. May isang senador na binanggit yan 12 billion. Eto baka kasi akala ninyo binubuladas ko kayo eh. May isang senador na nadulas dyan sa 12 billion. Bukas, papakita ko sa inyo. Yung Committee on Constitutional Amendments. So, pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para makita natin gumalaw at tumakbo yung committee niya na matagal lang natulog. So kung sakali, si Senator Robin ang magpapatuloy ng pagdinig Kung sa sakali, RDH6? kung gusto niya. Dahil sa Senado naman, hindi ba, depende sa chairman. Kayo naman, may mga ayaw tumigil nga, tapos may mga gusto magpatuloy. Di ba, kanya-kanyang desisyon yan, kanya-kanyang pasya yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya'y magdidinig. And then si House Speaker Romualdez, meron siyang panawagan na sana daw, under your leadership, makonsider yung approval ng itong proposed economic chacha. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung ano-anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas ba ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary. Kita ninyo kung paano sumegway? Kasi tinanong siya, may pakiusap itong si Prime Minister eh. Sabi ni Prime Minister, sana i-considera na ng Senado ngayon yung chacha. Nagkausap kami ng Senado ng Kamara na pagka ay wag nang magbangayan sa publiko at di ba? Hindi totoo, yun naman ang sinabi niya eh. Hindi niya sinagot direkta yung issue ng chacha. Ang sinagot niya wag na kaming magbangayan. Bakit? Kanyo? Kasi alam nilang magbabangayan talaga sila pag chacha ang ipagpipilitan. Kasi tandaan ninyo sa Kamara, ang bilis. Yung talagang pinaspasuyan, ang biliso na naganap na pagpapasadya sa chacha na yan. Nagagalit na yung Kamara. Sabi nila, bakit gayo ang tagal-tagal? Diyan nagsimula yung bangayan. Kaya nga sabi niya ngayon, wag na tayo muna magbangayan. Medyo sumegway si Cheese. Pero pakingge kasi merong magpapatuloy niyan. Remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. So sir, may schedule na ba? O wala pa? Wala pa. Okay. Any Kasi question? dapat sana mamaya, pero nandito ako eh. Wala, joke lang. Ikaw na. Okay, question from RG. RG. Sir, ano po yung priority bills ninyo when the third regular session opens? Pinatanong ko na, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik-tanawan ko yon para makita ko ano-ano yon, ano rin napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, doon sa mga inapprove ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan doon sa
priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ko pa... So sabi niya dito, makita niyo yung kanyang programa. Sabi niya, antayin natin yung mga senador na ibigay lahat ang kanilang priority bills o yung tinatawag nilang pet bills. Kasi bawat senador may kanya-kanyang bill o bills na gustong may pasa. Bakit yun ang kanyang priority bills? Bakit yun ang programa niya ngayon? Kasi nga po, yan yung nangyari nung panahon ni Zubiri. Namomonopolize. Ngayon, sinasabi ngayon nito ni Cheese, pakinggan natin lahat ng senador, ano ba yung bills na gusto nila? Ipapasa natin, hihingan niya ng tig-5 priority bills, ano gusto niyo i-priority natin? O bawat senador. Kung mapansin niyo, sinusolusyonan niya dito yung problema na kung saan, yun talaga ang dahilan kung bakit naging hindi satisfied ang mga senador dito kay Zubiri. Kasi noon, kung ano lang yung kursunada nung 7 niyang kaibigan, yung 7 niyang barkada, yun lang ang dinidinig. Yun lang ang binibigyang atensyon. Nagigets ninyo? So, ito ngayon, binubuksan ni Escudero yung lahat ng mga ng bill mabigyan ng pagkakataon ng bawat senador. Doon makikita mo na kaagad na may problema talaga doon sa pamumuno ni Zubiri noon. Hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration-endorsed measures. So, ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksayan ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na... Dito, nagpaparinig na. Kung wala namang pag-asa sa amin, bakit pa namin pag-uukulan ng pansin? Mag-aaksaya lang tayo ng oras. Ito na, antayin nyo na, may sasabihin na siya, malapit na. Tatanggapin niyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, dahil nang isusulong namin. Gano'n naman. So sa madaling salita, sinasabi niya, kung ano yung magiging gusto ng lahat, yun ang iunahin namin. Kung ayaw na nung iba, ang daming may ayaw niyan, bakit pa namin yan pag-uusapan? Naintindihan nyo? Abangan ninyo si Boss Dada mamaya, magla-live siya, maganda yung ano niya, ang ganda, ang dami niyang na-analyze dito. Pero ngayon, kaya manood mo na kayo dito, ha? Nangyayari. 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. Sir, I'll just zero in kasi kagabi pumasa sa House yung divorce. Ano sa tingin mo yung prospects niya dito? Actually, pag-aralan nyo, dahil may nabasa akong komentaryo. Hindi ako Nako. 129 against 109 with 20 abstentions. Pag inad mo yun at divide by 2 plus 1, 127.5. 126 lang. Kahapon, dyan tayo natigil, ha? Dyan tayo natigil. Dyan sa divorce law. Bakit to? Kasi pag ito-total mo yung sa divorce law, yung absolute divorce, ang nag-approve 126 na lawmakers, ha? Tapos ang hindi umapprove ay 109, negative. 20 ang abstain. Therefore, sabi nga ni Tito Soto, kaya ako, Tito Soto ako, gusto ko maging senador yan kasi pipigilan niya yung divorce law. Therefore, the motion is lost. Nagigets nyo? Kasi 126 ang pumabor sa divorce. 109 ang negative at 20 ang abstain. So sa madaling salita, more than half ang hindi talaga pumabor sa divorce law. According to the law, it should be majority. When you say majority, hindi kasama sa binibilang ang abstain. Ibig sabihin, kailangan more than half.
Kaya nga majority. Eh hindi half ang nakuha. Ayan ang kinakataka nung kinumentohan ni Soto yan. Kaya nga kanina, abay biglang nagbago ang numero. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Sabi nga ni Soto dito that was not how the votes were cast last night. The whole PH heard it the morning bago na after they were insisting I was wrong last night. Eh di tama pala ako. Binago na nila. Gets ninyo? Oh, eto nangyari ha. Kasi nagbago sila ng kanilang numero. So, sa madaling salita, ay nanggago. Nanggago ang Kamara patungkol ho dyan sa divorce law. Oh. Pero, pakinggan ha. Pakinggan ninyo ang sagot ni Escudero sa divorce law. Ang boto. Majority of quorum ang kailangan para mapasa. Sir, this morning, binago nila yung... Binago nila yung numbers. Ganda ng tao. Oh. Pwede ba yung... Natawa siya. Sir, this morning, binago yung numero. Naka na yung wewe. Ay, Kamara, mga puta. Talaga nga naman kayo mga Kamara, mga mandarambong talaga kayo, no? Bigla niyong binago yung numero kasi na-realize nila, shit, hindi pala majority yun. Hindi pala majority yun. Kasi when you say majority, kailangan more than half. Baguhin natin yung numero. Binago yung numero. Grabe. Oh, binago nila yung numero. Tinanong ngayon si Escudero. Ano sagot ni Escudero? Hindi ko alam. Sir, as a former congressman, ano ibig sabihin ng binago ang boto? Posibleng nagkamali. But you have to understand, always presume na regularly performed ang function ng empleyado unless there is proof to the contrary. Pangalawa, parliamentary practice dictates that natawa ako dahil nung sinabi mong binago dahil hindi ko alam yun. Binago, sir. Parliamentary So sabi nga niya, benefit of the doubt, sige, sabihin na nating nagkamali lang. practice dictates This morning lang, in-announce this morning. hindi ka pa nagalangin kung ano man ang proseso at ginagawa ng magkabilang kamara. Oh, ang sabi niya, hayaan nyo na sila. Hindi na tayo makikipagbangayan tungkol dyan. Ayaw niya ng bangayan. Kasi nga, ang tawag dyan, courtesy sa bawat house, di ba? Pero maliwanag na yung mga anti-divorce may pwedeng mapulutan at magamit na basehan para questionin ito. Oh, sa madaling salita, yung mga anti-divorce na questionin nyo to. Binigyan na kayo ng tip. Questionin nyo to, hindi majority to. Tapos bakit biglang binago yung numero? Oh, titingnan natin ngayon yung mga matatapang dyan. Nandiyan si Richard Gomez, sabi niya, against siya sa divorce. Nandiyan din si Abante. O, tingnan natin kung questionin ba nila yung number na yan na naging pagbabagong ginawa nila. Okay. But on a policy level, ano sa tingin mo yung... Chance ng divorce. As a policy, ano daw ba? Chance ng divorce sa Senate? Puso ng mga senador dyan. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon. Okay, ikaw. Dyan sa kada senador. Kanya-kanya daw kami ng desisyon dito, sabi niya. Ikaw, ano desisyon mo? Anong opinion mo? Tanong natin. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. Pero anong opinion mo? Hindi pwede yun. Wala kang opinion? So, hindi mo masasabi ko anong personal stand mo, sir? Meron naman, pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa paanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Yun. Maganda na sagot niya. Kanya-kanya na yan. Kasi, syempre, conviction mo yan eh. Hindi mo pwedeng yan. Dahil, tandaan natin, may kanya-kanya tayong paniniwala. Hanggang kinorner na siya. Ikaw, anong personal mo? May annulment tayo.
palawakin na lang natin yun. Huwag na yung divorce. Parang gano'n ang sinasabi niya. Di ba? Hindi, kasi totoo naman eh. Meron naman, alam nyo ba na mas maganda pa nga ang annulment? Ang annulment, kasi ang divorce, kinasal ka, naghiwalay kayo. O, ang annulment, talagang pinawalang bisa yung kasal nyo. So, mas maganda gano'n na lang. Kasi may annulment na tayo, at least pwede naman palawakin yon, padaliin. Ibig sabihin padaliin, kasi nirereklamo ng iba, mahal. Okay, bakit kanyo? Kasi parang ang pagkabanggit dito, hindi allowed jumpaw yung mga public attorney's office sa annulment. Ngayon, payagan na. Para yung mga gusto magpa-annul, kukuha na lang ng abogado ng gobyerno. Diba? So, ayan yung mas maganda ho yan kaysa dun sa divorce. Kasi sa divorce, wala. Sa divorce, basta hindi nyo na-trip ang isa't isa, pag hindi na kayo alam mo na, pag di na kayo tumitirik ang mga mata sa isa't isa, pwede na kayo magpalit. Ganun yun.